Good morning, good morning, good morning! Today is Saturday morning. Kapag ka Sabado, alam na this, it's parkrun time. Solo lang ako ngayon kasi hindi na naman nagising si Sharalyn. So ibig sabihin noon, solo na naman tayo magpa-parkrun. Kaya nga, magandang sinyalis ito para sa ating plano. Mamaya gagawa kami ng content about sa magiging plano ko sa aking ultramarathon event ngayong March 29. Hindi niya kasi alam na sa March 24, meron pa akong 10K event dito lang sa malapit sa amin. So kung hindi nyo alam, March 24 ay mansari namin. So syempre, pag mansari, automatic dapat walang gagawin. Kasi baka hindi tayo makatakbo sa mga susunod. Kaya, mamaya habang nag-vlog ako, or kami, set up ko na yung vlogging camera. Titingnan natin kung ano yung magiging reaction niya kapag nalaman niyang meron na naman akong event bago yung takbo ko sa March 29. Wala siya idea, hindi niya alam na nakaregister ako doon. At the same time niya na din yung paalam ko sa kanya para mag-i-official na yung takbo ko. Sigurado mga sir, yung reaction na naman nun, ay nako, bahala na. Kahit di namin mansari, ang hirap ang paalam, mansari pa kaya. Dito natin makikita yung genuine reaction niya pag nalaman niyang meron akong takbo sa 24. Sa vlog namin mamaya, share ko lang sa inyo kung ano yung magiging plan ko every step of the way from Manchester to Liverpool. 80km run siya. Share ko lang sa inyo kung ano yung magiging plano ko, kung ano yung magiging diskarte ko sa takbo na yun. Siyempre, para maging successful yung mga races natin, kailangan nire-respeto natin yung distance. No matter how far or how short it is, kailangan pinaplano mo din yun. Dahil anything might happen. Kaya dapat, pasiguro palagi, don't keep your guards down. Hindi porket matagal na kayo natakbo, eh wala nang plano. Dapat nga, habang tumatagal tayo sa pagtakbo, dapat din na mas pinagbubutihin natin at mas pinaplano natin yung mga takbo natin para iwas injury and para matapos yung race na walang ibang aberya. Ang ganda ng panahon, very beautiful for a park run. So time right now is 8:15 in the morning. So tamang mga warm up muna sa Marketon bago mag-park run. Ganda ng araw, spring season na kasi. Pagka spring season na dito, medyo nag-start ng gumanda yung panahon. Pero ganun pa din naman, malamig palagi. Ngayon temperature is 7 degrees Celsius. It's not too bad para tumakbo. Going, Dad. What? Pakita mo kung sino ka, dali. Dali. Tawagin mo yun ako, please. Nakita niyo pag ugali ni Neil, nangiiwan. Malala.
Thank you. Don't stop on the line. Grabe ka, Nil. Masama ang ugali mo, Nil. Pali yun. Napakasama mo, mate. Collect na tayo ng barcode. Thank you. Thank you so much. Thank you. Okay. Paskan lang natin tong barcode. Guys, ito yung mga isa sa tao na wag niyong tutularan. Wag niyo itong tutularan. Napakasama niyan. Alright mga sir, isa na namang Sabado ako natapos. Pauwi na tayo ng bahay para kumain. And then, sisimulan na natin yung pagplano with matching 10km prank. Abangan nyo kung ano yung magiging reaction niya kapag ka nalaman niya na mayroon na naman akong 10km run sa mismong Mansari date namin na hindi nagpapaalam, at isi-set up ko ang aking vlogging camera para makita ninyo kung ano magiging reaction niya. Ludo Munateo ang breakfast para good shot agad. Okay na, sigurado good shot ako nito mamaya. Alright mga sir, nandito na naman tayo sa ating vlog. As promised, kasama ko ang aking asawa para pagplanuhan ang aking upcoming ultramarathon race is upcoming March 29 from Manchester to Liverpool, an 80km foot race na gaganapin in 2 weeks time. Hindi ko alam gagawin ko. Nandito lang siya para gabayan ako sa aking mga pinagsasabi at syempre para kumain na din. Pag-uusapan na natin ngayon kung ano po ba ang ating mga strategy at pagpaplano na ginawa bago natin gagawin ang ultramarathon race na ito. My favorite Jufran. Jufran! Baka naman. So, una sa lahat, yung start line namin is from Manchester. Babiyahe kami Thursday morning. Ikot-ikot muna kami sa Manchester ng konting oras. So, pupunta kami doon ng March 28. Ang can start po ng race na to is going to be 6 o'clock in the morning, March 29. Every race, lalo kapag mahahabang races, kahit anong distance mo yan, napaka-importante sa isang runner na nagka-carbo loading. Ang carbo loading, para katulad niya, nagka-carbo load siya, kain kayo ng sobrang daming pagkain sa gabi dahil kinakailanganin nyo ng madaming energy comes race day kasi few hours or few minutes before the race day, hindi ka pwedeng kumain ng mga mabibigat na pagkain kasi nga sabi ko dun sa previous vlog ko, pwedeng bumaba yung performance nyo and maaari din na makababa ito sa efficiency ng inyong performance. 8 hours before the race, dapat dun yung pinaka last heavy meal ko. So, hindi ko alam sa ibang runner. This is just on my own experience kasi every runner has different types of metabolism. Nasa sa kanila, depende sa katawan nila kung paano magre-react. Pero sa akin, the way it works for me is 8 hours at least before the race, doon ako kumakain ng sobrang bigat, as in sobrang madami. Kinabukasan, normally before the race, mga 4 o'clock or 2 hours before the race, ang kinakain ko na lang is 2 itlog and 2 banana or 1 banana and some oranges, tapos water. Yun na lang. Hindi ako nagkakape sa umaga kasi That's good. Yun ang aking personal experience lamang. Lagi akong napupoop. Always. Lagi akong napupoop Ay, before. kwento ko kaya sa kanila yung nangyari
nangyari sa'yo? Nagbiyahe ka papuntang Naga, tapos naudo ka sa van. Ano na sa buwan? Hindi Ganun ako lagi guys kapag pagka race day tapos nagkakape ako, na-experience ko na yan madaming beses na. Kaya ang kape is a big no-no sa akin. Lalo kapag race day hindi ako nagkakape. So, like I've said, every runner is unique. Kung ano man yung nag-work sa inyo ngayon, wag nyo nang baguhin yun kasi ito yung para sa akin lamang. Yung race bib collection namin dun na din po sa start venue, which is gonna be 4 o'clock in the morning until 5:30 in the morning. Ang race briefing nila comes with video. So virtual yung race briefing kasi normally sa ibang lugar in person yung yung race briefing. Pero dito mga few months before yung race briefing sinesend na online sa YouTube. So magsasend na lang sila ng links para maging aware ka ng mga kakailanganin mong dalhin, mga kailangan mong malaman bago yung race. That's the ideal way of organizing an ultramarathon kasi iba siya sa mga 5 km and 10 kilometers event kasi yung 5K, 10K in a span of 2 hours or mga 1.5 hour tapos na yung event. Yung ultramarathon, ang haba niyang event, bali yung cut-off time nito is 14 hours. Just imagine 14 hours, dapat puno ng marshal yung event, punong-puno yung checkpoints ng mga marshal para maging safe yung mga runners natin. 14 hours ako maghihintay. Cut-off time lang yun. Mamaya pag-uusapan natin kung ano yung magiging target time ko na matapos yung race na to. 3 hours. 3 hours. Dapat smooth lang yung flow lalo kapag madami yung runners. And most importantly, dapat na-preserve yung safety ng mga runners natin. Kasi as much as possible sa isang running event, ayaw natin yung napakadaming negative feedbacks. Kasi baka hindi na sumama yung mga runners sa mga following events. Ang mga mandatory kits ay nakaspecify dun sa website nila and kailangan mo mag-comply doon kasi kapag nag-random check sila sa isang checkpoint at hindi nila makita yung mandatory equipment na naandun sa mga listahan, automatic disqualified ka agad. So, ano yung mga mandatory kit na yan? Una, kailangan mo ng hydration vest. Kahit anong size, as long as na magkasya sa yung mga mandatory equipment, happy sila doon. Ang meron ako dito ngayon is yung Salomon Active Skin 8. Parang skincare. Active Skin. With DHA and Ginkgo biloba E. Ito yung vest na ginagamit ko sa mga ultramarathon races ko, less than 100 km. Kasi so far, nagkakasya naman yung lahat dito. So, ano yung mga naan dito? First, chicken wings. Chicken wings. Magsusurvive naman ako kahit walang chicken wings. Okay. Kasama sa mandatory kit nila, 1 liter na water bottle. Ilalagay nyo dito sa Can you refill that along the way? Pwede mo i-refill yan. Kasi sa kada checkpoint, kompleto sila ng mga pagkain. Meron pa silang requirements na compass just in case magkawalaan. Sa race briefing na magbibigay sila ng GPS, kailangan mo lang i-download at kailangan mong i-sync sa relo or sa running watch ninyo para alam mo and guided kayo kung saan kayo pupunta. Natagpuan ko na. Ang direction papunta sa puso mo. Okay. Tapos dapat meron ka ding foil. Yung foil kasi dito ay masama yan. Ba't sila nagre-require ng foil? Hindi, kasi yung foil, ginagamit to pag sa lamig. Dito kasi guys, for example, sana hindi naman mangyari. Kunwari, hindi ko natapos yung race and then natigil ako somewhere else. Lalo kapag sa mga trail run, very important na meron kayong foil kasi ito yung magsisilbing cover nyo kapag nilalamig na kayo sa daan. Kasi dito po, para sa impormasyon ng lahat, halos laging malamig dito sa UK. Hindi naman, sobrang importante nito kasi ito yung magko-cover sa inyo kapag nilalamig na kayo. And ito naman, hindi ito mandatory kit, pero ito ay isang band aid. Sobrang importante nito na ilagay ninyo sa inyong mga ankle, sa nipples. Kasi yung t-shirt nagtatouch siya sa nipple area ng mga runners, hindi lang sa male pati sa mga female, kailangan nyo siyang takpan because of friction. Habang tumatakbo, nasusugatan yung nipples natin. Yan, lalo na kapag mga long distance, yung tinatawag natin na chafing. Napakasakit nun and pwede yung maging isang cause ng paghinto-hinto
sa pagtakbo. And yung paghinto sa pagtakbo, lalo sa in ultra running, napaka-importanteng pag-ensayuhan. Kasi the more you walk, the more natatamarin kayo tumakbo. Next is ay running cup. Dito po sa UK, di po dito ina-allow yung mga plastic water bottle, and hindi sila magpo-provide ng ganoon. Kailangan po as much as possible maging eco-friendly dito. So meron ako ditong nabili na running cup, para siyang soft flask na pwede mong isabit lang sa mga running zippers para madali mo lang siyang makuha kapag iinom ka ng tubig. Next, dapat meron din tayo thermal bag. Normally, yung foil is enough na siya, pero for additional protection sa lamig, dapat meron tayong thermal bag. So, lalo na sa mga trail running, sobrang importante niyan na weapon para sa lamig. Safety is the key pa din sa mga ultra runners natin. Next, salt tablets. Hindi naman siya mandatory equipment, pero kasama siya sa mga running essentials ko, lalo na kapag mga ultramarathon yung tinatakbo, more than 50 kilometers na tinatakbo. Ito, this is just thing that works for me. Na-try ko siya for several times. Very helpful talaga nitong salt stick or salt tablets na to. Tinitake ko siya every 10 kilometers. Super effective niya. Ito all-in-one na. May sodium, potassium, calcium, and magnesium. Pero as you can see, mas dominant yung component na sodium dyan. Konti kaalaman, the more na pinagpapawisan tayo, syempre sa pawis natin, kaya yan, salty ang flavor kasi nagre-release yung pawis natin ng sodium. So, yung sodium ay isang importanteng component ng ating katawan, nagme-maintain ng ating legs from cramps. So, alam mo na. Kapag tinatap up mo yung sodium sa katawan mo, the more na nagiging less prone ka sa cramps. Ang cramps, kapag tinamaan ka niyan sa ultramarathon, lalo sa mga longer distance run, mahirap kalaban po yun. May mga athlete na hindi natatapos ang race dahil sa cramps. Next is whistle. So, iba yun. So, yung whistle, importante rin to, lalo sa mga trail races, kahit sa road races, kailangan mo din yan, lalo kapag malalayo. Whistle na dapat gumagana. Okay, let's try. Nga. Perfect! It's giving. Importante yan kasi, for example, may masamang nangyari or may mga aksidente, pwede mong i-blow yung whistle para makahanap tayo ng tulong kaagad. So basically, call for help to. Call for help yan. Call for help. Next po ay yung ating headlamp. Super essential ng headlamp, lalo kapag morning, 6 o'clock, medyo madilim pa yan. Napaka-importante ng ilaw sa umpisa. Ang mandatory equipment nila is dapat meron kang 2 headlamp. 2 yung requirement nila para just in case magka-problema sa isa, mayroon ulit isa na gagana. So next na mandatory equipment natin is yung waterproof running jacket. Kailangan po yung running jacket dito ay may mga tape seams. Gaya nito, para hindi po pumapasok yung tubig sa loob. Kasi once na mabasa ka ng tubig and sobrang lamig and sobrang windy, lalamigin ka lalo. This will keep you from being wet. Lalo kapag magiging maulan yung event, pag sa umpisa pa lang na basang-basa ka na, minsan nakaka-reduce ng performance. So, dito po, on my experience, it takes me about 3 or 5 kilometers bago mag-warm up yung body ko. So, para sa akin, yung pinaka-challenging na distance sa race na to is yung first few kilometers kasi sobrang hirap uminit ng katawan lalo sa sobrang lamig na klima. So, isa dito sa magpapainit ng gabi. Nakapasok na coke dito. Hindi to requirement. Kailangan to sa takbo. You need sugar. Next, equipment. Syempre, cellphone na may contact number ng race director and assistant race director. Para just in case may mga pangangailangan kayo, pwede na siyang tawagan lang. And, ang pinaka-importante, dapat charge yung phone. Yan. And requirement din nila, dapat naka-ring mode yan. Dapat naka-on yung madidistract ka kapag nagtawag sila. Isa sa mga mandatory nila is yung GPS tracker. Isasabit yun saan mo gusto. So, para natatrack kami sa takbo. So, every time na malilihis kami ng landas and every time na wala kami sa ruta, like, for example, 300 meters na kaming wala sa original na route, pwede nila kaming tawagan agad-agad. And lagi din ako naglalagay ng napkin. Lagi din akong nagbabaon ng wet wipes
lalo na sa mga long distance races kasi hindi nyo alam kung kailan kayo tatawagan ng kalikasan. Ako kasi, personally, as much as possible, ini-aim ko talaga na magbawas every time bago magsimula ang race. Pero, gaya nga ng sabi ko before, hindi sa lahat ng panahon aayon ang oras sa'yo. So, dapat prepared ka sa mga bagay na hindi mo may iwasan, gaya ng And syempre, lastly, dapat meron kayong road shoes. Yung pinaka-comfortable na road shoes nyo as much as possible na pang long distance race. Para sa akin, for comfort measures, ang gagamitin ko ay ang aking Adidas Adios Pro 3. Ito yung gagamitin natin sa race day and hopefully ito yung sapatos na magpapafinish sa akin comes race day. Comfort ng shoes talagang sobrang lambot niya and sobrang gaan. So guys, since yung race na to is your birthday race, after ng marathon niya and syempre birthday niya yun, ipaparaffle niya to guys sa mga magla-like and subscribe. Guys, sa mga naka-like, sa mga mag-comment ng ano kaya, like done? Or basta done na lang, done watching, ganun. Ipaparaffle niya to guys. Pati yung mga nasa Pilipinas, makukuha niya to, promise. Ayun na yung mga mandatory gears natin sa road races. Pag sa mga road race, yung mga ganyan na mandatory equipments, konti pa yan. Mas madami yung mga mandatory equipments sa mga trail races. Like I've said sa vlog ko before, yung preparation ko dito sa ultramarathon na to is at least more than half or even half of the distance na natakbo ko. So last week of January, nag-training kami. Kasama ko yung mga derby runners dyan. Sinupport nila ako nung 50 kilometer na training ko dito lang sa malapit sa amin. Paikot-ikot lang. And after that, nag-taper down ako. Pero due to workload and due to work commitments, hindi ko na na-taper siya na properly. I was supposed to do a 30 kilometer run like after a week nung 50 kilometer distance na yun. Pero hindi ko na siya nagawa. So, ang pinakamahabang distance ko na lang na nagawa after 50 kilometer was 21 kilometer, which I did last 3 weeks or 2 weeks ago. During this month, mas konti yung takbo ko kasi pinaprioritize ko yung rest para comes race day, fresh legs ang meron ako and hindi yung overwork na mga legs. Cut-off time is 14 hours with a total checkpoints of 6. Yung checkpoint na yon, may specific cut-off time sila na kailangan sundin. Pag di ka doon nakadating, cut ka na. Cut ka na. Hindi ka na pwedeng mag-continue. Very strict sila pagdating sa ganun. Kada checkpoint, sina-check nila yung mandatory kits. Bali, yung first checkpoint nila is 6 miles, which is equivalent to 9.6 kilometer. Yung first checkpoint nila is from 6 o'clock in the morning until 7:40 in the morning. So, that's roughly an hour and 40 minutes na cut-off time. I am just aiming for 1 hour and 5 minutes. Ano sa tingin mo? Pag ma-achieve ko yun, 1 hour and 5 minutes, meron akong buffer time na 35 minutes. Meron kang kiss. Second checkpoint is 9 miles. So, that's equivalent to 14.4 kilometers. So, yung cut-off time dito sa oras na to is from 7:40 in the morning until 10:12 in the morning pa din yan. So, that's roughly 2 hours and 32 minutes. Kaya kong abutin yung oras na 1 hour and 40 minutes kung tuloy-tuloy lang yung takbo. So, yun yung aim ko dito. Hopefully, hindi ako mag-stop, tuloy-tuloy lang. Dito ko plano na kumain and magbaon ng madaming pagkain sa mga susunod na checkpoint. Medyo mahaba-habang distance. At least nakapag-invest na ako ng time dito. So, by the time, meron akong 1 hour and 30 minutes na buffer time. Kumbaga, mayroon akong 1 hour and 30 minutes na extra oras para maabot ko yung next checkpoint. Checkpoint 3 ay 7 miles and that's total of 11.2 kilometers. Ang cut-off time dito is 12:09 in the afternoon and that's an hour and 57 minutes. Again, baka dito sa puntong to, pwedeng naglalakad-lakad na ako dito ng konti and then... Pork yun. Naglakad-lakad. Uy, nasa race ka, uy. Sa ultramarathon, kailangan din yung maglalakad ka para makarecover yung mga... Pwede naman pala maglakad, ba't di mo ko sinama? Pwede. Naglakad na lang. 1 hour and 57 minutes yung cut-off. So, dito, pwede kong mag-alat dito ng 1 hour and 20 minutes na oras para matakbo to. Basta yung pace ko is low and easy pace lang. Pwede kong maabol yung 1 hour and 20 minutes na
11.2 kilometers. So yung fourth checkpoint nila is gonna be 10 miles, which is equivalent to 16 kilometers. Ang cutoff naman dito is from 12:09 to 2:57 in the afternoon. So that's roughly 2 hours and 48 minutes. So ito po yung checkpoint na may pinakamahabang distance sa mga checkpoints. Siguro by 16 kilometers, hindi ko na masusustain yung pace ko from the previous checkpoints. Dito siguro nag-i-aim na lang ako dito ng 2 hours, 10 minutes. Depende sa pagod. So dito magpe-preserve na lang ako ng aking endurance para sa following checkpoint kasi medyo mahaba-haba pa yung ating lalakbayin. Fifth checkpoint, 6 miles, equivalent to 9.6 kilometer from 2:57 in the afternoon until 4:41 in the afternoon. So that's like an hour and 24 minutes running time doon sa distance na yun. 10 kilometers na to, and yung distance ko dito na nako-cover na is I think more than 50 kilometers na. For sure, medyo jelly legs na ako sa mga panahon na yan. So baka ang aim ko na lang dito is probably safe to say yung 1 hour and 20 minutes. And then pwede ako dito mag-top up ng mga juice and water. Checkpoints, ideally, sa GB Ultras naman, hindi naman sila nag-disappoint pagdating sa mga checkpoint kasi punong-puno sila ng mga hydration, punong-puno sila ng mga running foods na pwede mong mabit-bit all the way. Meron sila mga chichirya, mga nuts, may mga salted potatoes sila, anything na salty, may mga sweets din, may mga cake, madami as in fruits, lalo na sobrang importante, napakadami ng fruits. May siopaw. Talaga, wala silang siopaw. Hindi sila marunong siopaw. So, 6th checkpoint, that's gonna be 6 miles, equivalent to 9.6 kilometer, and this time around, mas mahaba-haba yung oras na pwede mong siyang takbuhin, which is about 1 hour and 58 minutes, from 4:21 in the afternoon until 6:19 in the afternoon. Itong 1 hour and 58 minutes na to, pwede ko siyang i-run and walk lang. So, pwede kong aim lang yung 1 hour and 30 minutes dito kasi I'm sure medyo wobbly na yung legs ko dito. And lastly, finish venue, 10 kilometers or 9.6 kilometers with an allotted time of 1 hour and 41 minutes. So that's like 6:19 in the afternoon until 8 o'clock in the evening. Yung aim ko lang talaga is at least less than 12 hours. My rough estimate ko na matapos yung race na to would be 9.5 hours or 10 hours. So titingnan natin kung kakayanin natin makuha yung oras na yun. Yung last preparation ko is 10 kilometer run on March 24. Where is it? Dito sa town, meron kaming sinalihan ng aking mga running mates. Ay, na... wow! 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 Ano yun? Hindi mo na naman sinabi. Huh? Hindi mo na naman sinabi yun. So, March 24, Sunday, 9 o'clock ng umaga, yung race bib na collect na namin. Tingnan mo, may race bib, no? Guys, ganyan yan. Diyos ko, on the spot malalaman. So, 9 o'clock in the morning, dito lang yan sa Pride Park, malapit lang sa Ay, talaga? Malapit lang? City Center. So, walking distance lang yun sa amin, guys, na susupport ako ng aking very supportive na wife na ngayon nyo palang nalaman. Ilang araw ko na naka-register. Ganyan yan, guys. Minsan makikita mo na lang nakasapatos niya. Ay, takbo lang ako. Ay, talaga ba? Ay, so yun, guys. Alam niya na. So actually, matagal ko na itong pinagpapalala. Tingnan mo, matagal na pala. Talaga ikaw. Big! Zia G. Hindi mo lang mapatay. Zia G. Baka na mamaya, boy. Ano? Alam ko naman na isusupport ako nito sa kahit na anong event. Wala naman nagsasabing wala sa'yo magsusupport. Sabihin mo naman before. Bakit? Para may chance pang makano. Salamat sa mga tapos panonood. After ng 10K. After ng 10K, syempre. Buffet. Cheers for a safe run. Guys, subscribe naman kayo sa channel ko. Puro kayo kay Bernard nagsasubscribe. Subscribe to my channel. Thank you so much again for watching. And sana matapos ko yung race na to. Tatry ko ang best ko na i-vlog yung 80 km run na yon hanggang sa kaya ko, hanggang sa kaya ng mga kamay ko, hanggang hindi nangangalay yung kamay ko. I will try my best to share my experience to you guys on that day. Thank you. Ito nga ulit si Runners John.
nagpapaalala na run safe all the time and stay blessed. Bye! And mag-like and subscribe kayo para may shoes. Go na guys, like and subscribe and comment done para makasama kayo sa raffle nitong shoes. Good luck! Bye!